Hospital Horror Stories. Itim na usok. Good evening, Sitio Bangungot. Ako po si Amanda ng Metro Manila. Isang 31 years old na dalaga. Itong ikikwento ko ay nangyari nito lang 2017 nang maospital ang lola ko dahil sa sakit sa puso. Naghahanap pa lang ako ng trabaho noon at bakante ang oras ko kaya ako na ang nagboluntaryong magbantay sa kanya. Malay ko ba namang doon ko pala makikita ang isang kakaibang nilalang na nakapagtanim ng matinding hilakbot sa akin. Di ko nga lang sigurado kung doon sa ospital na yun lang ba nananatili ang mga nilalang na yun o kung nagkalat ba sila sa iba pang mga lugar na may mga taong naghihingalo. Sa isang pribadong ospital po dinala ng mga magulang ko si Lola. Hindi ko na lang po sasabihin kung aling ospital eksakto, basta isa itong private hospital na may malapit na paaralan. At doon inilagay si Lola sa isang room na may 3 kama. Okupado na yung 2 pang kama doon, pero may kurtina namang nakaharang. Sa mga unang oras po ay wala namang kakaiba, Sir Jupiter. Ako ang nagbabantay kay Lola habang si Mama ang nag-aasikaso ng mga papeles, bayarin at gamot. Bagamat nanghihina si Lola, kita ko ring komportable naman siya sa higaan. Halata ko nga lang na ayaw niyang magtagal sa ospital. Kahit sino naman siguro, di ba? Pasado 10:00 na po ng gabi nang umuwi si Mama. Hindi kasi pwede na 2 watcher ng bawat pasyente. Isa pa, kailangan ding asikasuhin ni Mama ang negosyo namin kinabukasan. Tulog na po si Lola noon. Siguro dala na rin ng gamot. Pati yung mga pasyente sa kabilang mga kama ay tahimik na rin kaya humiga na ako sa may upuan para matulog. Pasado 2:00 nagising po ako nang makaramdam ng ihi. Bumangon ako at pumunta sa CR na nasa loob lang ng kwarto. Nasa bandang dulo nga lang ito at nasa may pinto ang kama ni Lola, kaya madadaanan ko yung mga kasama namin sa kwarto. Kita kong tulog na tulog ang pasyente at ang watcher na nasa 2 kama. Ito yung kama na nasa gitna ng kwarto. Sa 3 kama naman nakatabi ng bintana, nasilip kong wala ang bantay ng tulog na pasyente. Naisip kong baka may inasikaso lang siguro. Dumiretso na ako sa banyo noon at lumabas din agad makalipas ang ilang minuto. Binuksan ko ang pinto ng CR. Napalingon din ako sa kamang katabi ng bintana kasi natatanaw lang ito mula sa banyo. Sir Jupiter, napahinto ako nang may makita kong itim na usok sa may ulunan ng pasyente. Napakalabo o napakanipis lang ng usok na yun. Mas makapal pa nga ang usok ng sigarilyo kung tutuusin. Hindi agad mapapansin kung hindi mo talaga tititigan. Pero itim na itim po talaga at saka umiikot-ikot lang sa may ulunan ng pasyente. Purong pagtataka lang ang nararamdaman ko noon. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang usok na yun.
Hindi rin naman mukhang galing sa problemadong electrical wirings kasi wala naman kung anong aparatong nakakabit sa pasyenteng yun. Di rin naman nangangamoy sunog. Ang ginawa ko na lang, pumunta ako saglit sa nurse station at sinabi ko ang nakita. Bumalik na rin ako sa tabi ni Lola habang pumasok naman yung isang nurse kasunod sa akin. Hindi ko na siya nakita nang pinuntahan niya ang kama sa may bintana kasi nga may harang na kurtina. Subalit nagulat na lang ako nang taranta siyang lumabas tsaka bumalik kasama ang isang doktor at ilang nurse. Sumilip ako at doon ko napagtantong sinusubukan na pala nilang i-revive ang pasyenteng yun. Ilang minuto pa po ay dumating na ang watcher ng pasyente. Umalis daw pala siya kasi may biniling gamot. Pagdating niya ay agad siyang kinausap ng doktor. Hindi ko man narinig ang usapan nila, alam ko na kung ano yun dahil sa pag-iyak ng watcher. Nilabas na rin nila sa kwarto ang pasyente bago pa man sumikat ang araw. Kinabukasan ay nakausap ko yung watcher ng natitirang pasyente na kasama namin sa room. Tawagin na lang po natin siyang si Ate Judy. Sabi niya kakaiba raw ang nangyari doon sa namatay na pasyente kasi hindi naman daw ganoon kalubha ang kalagayan nun. Nakakapagtaka raw kung bakit bigla na lang siyang namatay. Kinabahan naman po ako. Kako sa isip, baka may kinalaman yung nakita kong itim na usok. Pero agad ko rin kinalimutan ang isipin yun kasi baka nga naman namalikmata lang ako. Medyo natawa pa nga ako ng matauhang imposible naman ang inaakala ko. Hapon noong parehong araw, dumating si Papa dala ang ilang prutas para kay Lola. Ako naman ay lumabas para kumain muna sa kantin. Habang naglalakad sa may mga public room, napalingon ako sa isang kwarto. Alam na ninyo po, bukas ang pinto ng mga iyon, kaya kita ko agad ang nasa loob. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko kasi nakita ko ulit ang kaparehong manipis ngunit itim na usok. Umiikot-ikot sa may ulunan ng isang pasyente. Ginusot ko ang mga mata ko pero andun po talaga ito at doon ko na kumpirmang di pala talaga ako namamalikmata. Dahil sa naisip ay tuluyan na akong kinilabutan. Kaya mabilis na akong umalis at dumiretso pababa. Sa kantin ko na pinakalma ang sarili habang kumakain. Medyo natagalan pa nga po ako kaya naman tinawagan na ako ni Papa nang paalis na siya. Umakyat nga po ako pabalik sa kwarto ni Lola. Napadaan ako ulit sa may public rooms at lalo akong nahintakutan nang makitang umiiyak yung watcher ng isang pasyente. Ang parehong pasyente kung saan ko nakita ang itim na usok. Dagdag pa nakita ko rin mismo ang itim na usok na umaangat papuntang kisame. Lumalayo ito sa ulunan ng pasyente tsaka naglalaho. Natauhan na lang ako nang mag-ring ulit ang cellphone ko. Dali-dali na akong tumuloy sa kwarto ni Lola kasi baka magalit na si Papa. Agad akong tinanong ni Papa kung bakit daw ba ako natagalan. Nag-aalangan pa ako noong una, pero naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa usok. At gaya ng inaasahan ko, hindi niya ako
pinaniwalaan. Sinabi lang niyang guni-guni ko lang yun. Baka nga raw gawa-gawa ko lang ng kwento at may kinatagpo talaga akong jowa sa labas ng ospital. Napagbintangan pa ako. Umalis na rin po si Papa noon. Nag-usap lang kami ng konti ni Lola pero hindi talaga nawala sa isip ko ang nakitang mga usok. Iniisip ko kung ano kaya talaga ang kahulugan ng mga yon. Makalipas ang ilang oras, siguro mga 9:00 pasado na po, nagpaalam si Ate Judy sa akin. Yung bang watcher ng pasyenteng kasama namin. May katagpuan lang daw na kamag-anak sa labi ng ospital na mag-aabot ng mga gamit. Di na kasi pwedeng umakyat ang mga bisita ng ganoong oras, kaya naman inihabilin muna niya sa akin yung katabing pasyente ni Lola. Tulog naman daw ito at di naman alanganin ang kalagayan. Pumayag naman po ako. Lumabas nga po si Ate Judy. Napakatahimik sa loob ng kwarto noon, lalo't tulog si Lola at yung isa pang pasyente. Wala akong ibang naririnig kundi ang paminsan-minsang mga yabag sa labas. Ako naman ay tutok lang sa cellphone at nagfe-Facebook. Ilang minuto pa po, di ko alam noong una pero bigla akong kinutuban ng masama. Bigla ring sumagi sa isip ko na tignan ang pasyente na kasama namin. Tumayo nga ako at agad na sinilip ang kabilang kama. Doon po ay kinilabutan ulit ako, Sir Jupiter, dahil nakita ko na naman ang itim na usok umiikot-ikot sa may ulunan ng pasyente. Sa pagkataranta ko, kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at pilit na hinahawi ang itim na usok. Lalo akong kinabahan kasi bumabalik talaga ito sa pagpapaikot-ikot kapag nahahawi. Ang ginawa ko, maingat kong ginising ang pasyente. Nakahinga naman ako ng maluwag nang magdilat ito ng mga mata. Nagtataka niya akong tinanong kung ano raw ba ang kailangan ko. Nauutal ko namang tanong pabalik kung ayos lang ba siya. Sinabi ko na lang na nagsasalita kasi siya habang tulog, bagamat di ko naintindihan. Lingon lang din ako ng lingon habang kausap ko ang pasyente. Sinusubukan kong hanapin ang usok na biglang naglaho. Nginitian naman ako ng pasyente at sinabing ayos lang naman daw siya. Nag-usap kami ng konti tapos nagsabi na akong babalik na kay Lola. Inintay ko lang na bumalik na siya sa pagkakatulog tsaka tumalikod na ako. Sir Jupiter, halos malaglag ang kaluluwa ko nang mahagip ko ng tingin ang itim na usok sa may bintana. Malabo at manipis pa rin, pero sa pagkakataong yun, tila ba hugis matangkad na tao na ito. At ramdam kong matalim itong nakatitig sa akin. Nanlamig ang buo kong katawan. Taranta kong ginusot ang mga mata ko pero andoon talaga siya at hugis tao talaga ito. Gusto kong sumigaw pero nag-aalangan din kasi baka mabulabog ko ang buong floor na kinaroroonan namin. Gusto ko ring kumaripas sa pagtakbo pero hindi ko naman pwedeng iwan si Lola. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto. Nilingon ko ito at nakitang pumasok si Ate Judy. Nilingon ko ulit ang bandang bintana. Wala na roon ang itim na usok na hugis tao. Tinanong naman ako ni Ate Judy kung ano raw ba ang nangyari. Pagsisinungaling ko, binangungot ng konti yung pasyente kaya inasikaso ko.
Pagkatapos ay bumalik na rin ako sa may kama ni Lola. Sinubukan ko pong makatulog o makaidlip man lang pero ayaw talaga akong dalawin ng antok. Humiga na nga po ako sa may upuan at tinakpan ng panyo ang mga mata ko. Hindi talaga mawala-wala sa isip ko ang nakita kong hugis tao na usok. Tanong ko sa sarili, ano o sino kaya yun? Si kamatayan kaya yun? Pero kung si kamatayan nga, bakit nagawa ko siyang pigilan nang gisingin ko ang pasyente? Walang nakakapigil kay kamatayan, di ba? Ika nga kung oras mo na talaga. Sumakit na lang ang ulo ko. Wala pa rin akong mahugot na sagot sa isip. Mahigit 1 oras na siguro akong nakahiga roon nang may takip ang mga mata. Pero gising pa rin ako. Hanggang sa namalayan ko na lang na umuungol ng mahina si Lola. Kaya inalis ko ang panyo sa mukha ko at nilingon siya. Sir Jupiter, mabilis na kumabog ang dibdib ko nang makita ang itim na usok sa may ulunan ni Lola. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Hugis tao ulit ito, ngunit may bahaging umiikot-ikot sa may ulo ni Lola. Doon din ay taranta kong tinapik-tapik ang palad ni Lola para gisingin siya. Ngunit saglit akong natigilan nang lumingon ang usok sa akin. Kinilabutan ako. Natakot akong baka kung ano ang mangyari sa lola ko. Kaya naman sinubukan ko ulit gisingin si Lola kahit pa gusto-gusto ko nang tumakbo dahil sa kilabot. Umungol ulit si Lola. Halata kong binabangungot ito. Nang hindi talaga sa dumidilat, napilitan na akong kurutin siya ng konti sa braso. Agad pong napamulagat si Lola noon, habol hininga ng magising at humingi ng tubig. Tumingin ako sa may ulunan. Wala na roon ang itim na usok. Binigyan ko si Lola ng tubig tapos nagtawag ako ng nurse. Sabi ko binangungot ang lola ko. Sinuri naman nila si Lola at umalalay hanggang sa kumalma na siya. Nang okay na si Lola, nagkausap po kami. Tinanong ko siya kung ano ang nakita niya sa panaginip noong oras na yon. Sabi niya sa akin, may humahabol daw sa kanya na isang malaking nilalang. Kamukha raw ito ng tao pero sigurado siyang isa itong maligno. Hindi nawala ang takot ni Lola noon kaya sinabi niya sa aking magpatawag ng pari kinaumagahan. Sinunod ko naman po ang sabi ni Lola. Naisip ko rin kasi na baka makatulong yun para ilayo ang kakaibang nilalang mula kay Lola. May dumating nga pong pari. Dinasalan si Lola at ang isa pang pasyente. Pagkatapos ay binindisyonan na rin ang buong kwarto. Sir Jupiter, simula po noon ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Lola at nang binabantayan ni Ate Judy. Nakita ko pa rin ang itim na usok sa ibang kwarto pero hindi na ulit ito pumasok sa kwarto namin. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na ng ospital ng isa pang pasyente. Tapos ay sumunod naman si Lola. Sa katunayan, nagtagal pa si Lola sa piling namin hanggang sa kanyang pagpanaw noong nagdaang taon. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin po alam kung ano bang usok na yon, Sir Jupiter. Sa palagay ko nga hindi naman si kamatayan yun eh. Siguro nga itama si Lola na maligno nga yun. Ano't ano pa man, ang mahalaga ay hindi ito nagtagumpay na mapahamak si Lola.
At dahil yun sa tulong at proteksyon ng may kapal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Marami pong salamat. Sigaw ng pasyente. Hi po, Sir Jupiter, at hello rin sa mga listeners ng Sityo Bangungot. Just call me Ricky, isang nurse dito sa Iloilo, pero itong ibabahagi ko po ay nangyari noong sa isang ospital sa Cebu pa ako nagtatrabaho. Hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan ng mismong ospital para iwas problema. Basta tungkol ito sa isang kababalaghang sa mga sabi-sabi ko lang naririnig dati. Ang hindi ko alam, mararanasan ko pala mismo ang kilabot na dulot ng isang pasyenteng humihingi ng saklolo. 2007, ilang linggo pa lang po akong nagtatrabaho noon bilang isang ganap na nurse. Bali, yun ang unang ospital na napasukan ko matapos pumasa sa licensure exam. Maayos naman ang mga unang linggo ko roon, lalo't mababait naman ang mga kasama at superiors ko. Isang gabi po, nasa night shift duty ako. Nilagay ako sa isang ward sa may 4th floor kung saan unang beses kong ma-assign. Wala namang kakaiba noong mga unang oras ko noon, subalit nagbago ang lahat pagsapit ng pasado 2:00 ng madaling araw. Kakagising ko lang po noon matapos umidlip ng 15 minutes. Pinalitan ko yung kasama ko na naiwang gising habang nagpapahinga ako. Ako lang ang tumatao sa may nurse station noon kasi nagpapahinga ang iba. Ang iba naman ay pinuntahan yung ibang mga pasyente. Ang senior nurse naman namin ay may inasikasong papeles sa ilang mga doktor. Tahimik ang paligid kasi nga madaling araw. Walang maririnig maski yabag ng kahit sino sa halos buong floor. Ako naman ay nag-aasikaso ng mga papeles sa may nurse station. May lumapit na isang babae na watcher ng isang pasyente. Nagtanong lang tungkol sa gamot ng pasyenteng asawa niya tapos umalis din agad. Nang makalayo na yung babae, bahagya akong nagulat nang may tumatawag ng, "Nurse! Nurse!" Hindi ko natukoy kung saan nagmumula ang boses kasi saglit lang ito tsaka huminto rin agad. Kumabog ng bahagya ang dibdib ko kasi baka emergency na yon. Tapos hindi ko natugunan. Nakiramdam at nakinig pa ako sa paligid pero katakatakang hindi na nagtawag ang boses. Tanging katahimikan lang ulit ang napansin ko. Kaya naman pinakalma ko na uli ang sarili ko. Baka naman kasi guni-guni ko lang ang narinig. Subalit makalipas ang ilang minutong katahimikan, bigla na namang may nagtawag. "Nurse! Nurse, tulong!" Sa pagkakataong yun, kahit nawala na naman ito agad, natukoy ko na kung saan banda nagmumula ang boses. Mabilis ko itong pinuntahan ngunit nagtaka ng isang sarado at bakanteng private room ang nadatnan ko. Nakiramdam ako ulit kasi baka nagkamali lang ako ng pagkakatukoy sa pinanggagalingan ng boses.
Pero hindi na naman ito nagtatawag ulit. Naisip kong baka niloloko ako ng ibang pasyente o ng kanilang watcher. Kasi kung emergency talaga yon, bakit hindi inaayos ang paghingi ng tulong, di ba? Kaya bumalik na lang ako sa may nurse station habang nananatiling alerto sa paligid. Inisip ko kasing baka magtawag na naman ang boses na yon. At hindi nga ako nagkamali, Sir Jupiter. Nagtawag na naman ito bago pa man ako makabalik sa nurse station. Tunog na hihirapan ang boses, yung tipong nahihirapang huminga. Sabi niya, "Nurse, tulong! Bakit ba ayaw niyo kong tulungan? Sumilip ka naman sa kwarto ko pero bakit hindi ka pumasok?" Medyo mahaba na ang sinabi niya noon, kaya natumbok ko nang galing nga ang boses sa bakanteng kwarto. Dali-dali kong kinuha ang mga susi sa nurse station tapos agad bumalik sa may pinto ng private room. Nababahala rin ako kasi ramdam ko talagang nahihirapang huminga ang may-ari ng boses. Subalit bigla akong natigilan nang dumampi ang kamay ko sa may doorknob. Napakalamig kasi nito. Iba yung lamig kumpara sa mga seradora na nalamigan ng aircon. Ramdam ko nga rin pong dumaloy ang lamig mula sa kamay ko papuntang braso at hanggang sa buong katawan. Ilang sandali pa ay nagtawag na naman ang boses mula sa loob ng pinto. Alam daw nitong nasa labas ako at pinapamadali ako na sumaklolo. Napalunok ako ng laway. Kako, bahala na. Kahit alam kong may hindi na talaga tama sa nangyayari. Binuksan ko ang pinto ng konti. Sumilip. At nakitang wala ngang kahit sino sa loob. Paano mangyayari yun? Dinig na dinig ko talagang doon galing ang boses. Tuluyan na akong kinalabutan noon, kaya dali-dali kong sinarado at nilak ulit ang pinto. Mabilis din akong naglakad papuntang nurse station at pinipilit na hindi madapa dahil sa panginginig ng mga binti ko. Natanaw kong naroroon na pala ang senior nurse namin at nakabalik na rin ang isa ko pang kasama. Tinanong nila ako kung saan daw ba ako galing at bakit di maipinta ang itsura ko. Napakaputla ko raw, tapos pawis na pawis. Sinabi ko naman na galing ako sa bakanting private room. Pero di ko magawang sabihin ang kakaibang napansin ko. Kinikilabutan pa rin kasi talaga ako, tapos nag-aalala rin na baka di maniwala ang senior nurse namin. Baka isipin niyang gumagawa lang ako ng kwento. Ngunit nagulat ako nang bigla akong tinanong ng senior nurse kung narinig ko raw ba ang kakaibang boses. Ang boses na nagtatawag mula sa bakanting kwarto. Tahimik naman akong tumango. Bumuntong hininga si senior nurse tapos nagkatinginan kaming tatlo nang bigla na namang magtawag ang boses. "Nurse! Tulong, nurse! Tulungan niyo ako. Nahihirapan na akong huminga. Saklolo!" Doon din ay kinuha sa akin ng senior nurse ang susi ng mga kwarto. Naglakad siya papunta sa bakanting private room at sumunod naman kami ng kasama ko. Tumayo kaming tatlo sa harap ng pinto. Bumulong-bulong ang senior nurse sa hangin, animoy nagdarasal.
Pagkatapos ay binuksan na niya ang pinto tsaka pumasok. Nanatili kami ng kasama ko sa labas bagamat tanaw namin ang senior nurse sa loob. Tahimik lang kaming nakatanaw. Nakita naming tumayo ang senior nurse sa tabi ng bakanteng kama tapos nanalangin. Makalipas ng ilang sandali, lumabas na rin siya at nilak ang pinto. Hindi na ulit nagtawag ang kakaibang boses noong gabing yun. Sir Jupiter, sinabi sa amin ng senior nurse na may namatay daw talagang pasyente sa kwartong yun. Nasaklolohan naman siya ng mga nurse nang maghingalo pero sadyang hindi na kinaya. Hindi lang daw siguro talaga matanggap ng kaluluwa nito ang nangyari sa kanya. Kaya naman mayat mayang nagpaparamdam. Simula noon ay ilang ulit ko pa pong narinig ang kakaibang boses kapag madaling araw. Kapag nangyayari yun, nilalakasan ko na lang ang loob at dinadasalan ko ang nasabing pasyente. Opo, nakakakilabot. Pero naawa rin naman kasi ako kahit papaano. Sa ngayon po ay nandito na ako sa amin sa Iloilo. Wala na rin akong balita kung naroroon pa rin ba ang kaluluwang yon sa pinagtrabahuan kong ospital sa Cebu. Dinadasal ko lang na sana nagawa na niyang makatawid sa kabilang buhay upang tuluyan nang makapagpahinga. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat. At hindi pwedeng matapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout going out to Leia Nars, Mayumi Makisig, Gail, Athena Lee, Juvie Sige, Maria Belia, Lydia Lopez, Ruben Pareno, Melody Bongon at Krista Choi. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang komento mula kay na Ruben Pareno at Melody Bongon. Sabi ni Ruben, magandang pakinggan habang nagpapahinga hanggang sa matulog at sa paggising. Harapin ko naman ang bangungot ng bagong umaga. Sabi naman ni Melody, good evening po, kakaaliw makinig ng inyong Sityo Bangungot. Nadadala ako ng eksena, lalo na't kung nakakatakot siya, nakakaramdam ako ng kilabot. Di kumpleto araw ko kung di ako nakakapakinig ng inyong channel. More powers po at sana'y marami pang magpadala ng mga nakakatakot na kwento. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang. Huwag niyong pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.